Sanji versus Kizaru ikakasana ni Oda? Bali nag-umpisa nga itong chapter 1105 sa pagkakagulo ng mga Marines na nasa Egghead Island. Nagmamadali nga silang bumalik sa mga barko nila dahil na rin sa command ni Gorosei Saturn ng isang buster call. Meaning wawasakin na talaga itong buong Egghead Island. Kaya naman dahil dito nag-aalala nga itong si Vice Admiral Dal at pinapabalik na rin sila Kizaru at Saturn sa mga barko nila. Pero sinabi nga ni Saturn na mananatili daw sila ni Kizaru sa isla. At as soon as makaalis na nga daw ang lahat ng Marines sa isla na to, umpisahan na nga daw nilang umatake. Though hesitate nga itong mga Marines, umagri pa nga rin sila sa utos na to ni Saturn. At dito galit na galit ngang kinausap ni Vegapunk sila Saturn at Kizaru. Ang akala nga daw niya siya lang ang pakay netong sila Saturn. Kaya bakit naman daw wawasakin pa yung buong Egghead Island? Itong isla nga daw na to punong-puno ng mga scientific research na kapag sinira daw nila katumbas daw ng knowledge ng isang century. Kaya bakit pa daw sisirain itong isla na to? Hanggang sa nagmamakaawa na nga itong si Vegapunk na wag daw ituloy nila Kizaru at Saturn itong buster call. Ang sinabi nga lang ni Saturn maaaring may tinatago pa daw itong si Vegapunk sa isla na to na maaaring makasagabal daw sa world government. Kaya para makasigurado daw wawasakin na lang nila itong buong Egghead Island. At dito naalala nga ni Saturn yung mga nakatakas na staff ng Egghead Island bago pa sila makarating dito. Yung tinutukoy nga ni Saturn dito yung mga pinatakas ni Sentomaru sa chapter 1078. Sinabi nga ni Saturn na ipinag-utos na daw niya na patayin itong mga nakatakas na to. Nung marinig nga yun ni Vegapunk gulat na gulat siya. Sinabi nga niya na ni isa daw sa mga nakatakas na yon mga walang alam. Wala nga daw silang kasalanan at wala daw silang ginagawang mali. Kaya bakit daw sila papatayin pa? Ang sinabi nga lang ni Saturn consequence nga lang daw ito ng pag-aaral ni Vegapunk sa ancient history. Similar daw sa Ohara. Sa sumunod na panel naman ipinag-utos nga na bukod kila Saturn at Kizaru may iwan din daw itong mga pacifistas sa Egghead Island. Sa kabilang banda naman pinakita ngang pinaalis na ni Sanji itong mga kasamahan niya. Pinauna na nga niya sila Bonnie na umakyat sa Labo Pace. Pero itong si Bonnie nga nag-aalala para kay Vegapunk since naiwan nga siya kila Saturn. Kaya naman inassure nga siya ni Sanji na hindi daw siya aalis nang hindi kasama itong si Vegapunk. At dito tumawag na nga si Sanji kay Nami at tinanong kung ano na bang kalagayan nila. Nag-response naman itong si Nami. Ang unang ang tinanong niya kung okay lang ba si Luffy, which is nag-reply nga si Sanji na hindi niya alam kung nasaan ito. Pero sigurado nga daw siya na okay lang si Luffy. Hanggang sa nabanggit nga ni Nami na patuloy pa rin daw na nilalabanan ni Zoro si Rob Lucci. Pinapunta nga daw nila si Jinbei sa lokasyon ni Zoro para siguraduhin daw na hindi ito mawawala sa daanan. At dito in-update na nga rin ni Nami si Sanji patungkol sa una nilang plano. Yung ililipad sana ng Vega Force 1 itong Thousand Sunny palabas sa isla na to. Na hindi na nga daw nila magagawa pa since nasira na nga daw ni Kizaru itong Vega Force 1. At speaking of Thousand Sunny, pinakita nga na gumawa ng paraan itong sila Lilith at Brook para masunod pa rin itong plano nila. Pinatigas nga daw ni Brook itong mga cloud sa Labo Pace para mag-slide na lang itong Thousand Sunny papunta sa likod ng Labo Pace. So I guess ginamit ni Brook itong ice technique niya para maging posible ito. Bali habang nag-uusap nga itong sila Nami at Sanji ipinakita rin na kasama ni Nami itong sila Chopper, Robin at Usopp. Ipinakita nga na binigyan ng aid ni Chopper itong sila Robin at Edison. Nagpapahinga pa nga rin si Robin dahil sa ginawa sa kanya ng mga Seraphim. In-emphasize nga yan during chapter 1090. Anyway, sa sumunod na panel naman finally nga na naka-evacuate na ang lahat ng Marines sa Egghead Island. Kaya naman agad-agad nga na pinaumpisahan na itong unang atake sa isla na to. Umatake na nga rin pati na itong mga pacifistas. At dito nakita
makita nga nating nanlulumo si Vegapunk sa nangyayari sa isla niya. Since matagal nga niya itong itinayo. Sa kabilang banda naman ito ngang mga pinauna ni Sanji sa Labo Base na sila Atlas, Franky at Bonnie ipinakita ngang sakay na ng vacuum rocket. Pero sa hindi nga inaasahang pagkakataon nasend sila ni Kizaru at hiniwa nga niya itong daanan nila na nagkos naman ng pagkakahulog nila. Itong scene nga na to nakita mismo ni Saturn. Kaya naman habang nasa ere pa nga itong sila Bonnie ipinag-utos niya sa mga pasifistas na atakihin ang mga ito. Handa na nga silang umatake. Bali nakita nga rin ni Sanji itong scene na to. Same as Vegapunk na naguguluhan sa mga nangyayari. At dito bigla ngang napunta yung scene kay Luffy. Busog na busog nga siya sa tapat ng food making machine. Nung makita nga siya ng mga Marines pinlano nila na atakihin siya. At sa huling panel nga ng chapter na to napunta tayo sa scene na itong barko ng Marines na supposedly papatayin itong mga nakatakas sa Egghead Island bigla na lang nasira at lumubog. May umatake nga sa kanila na hindi kilalang grupo. At ang isa nga sa Marines pinapakontak itong si Admiral Kizaru para sabihin na yung umatake daw sa kanila papunta na ngayon sa Egghead Island. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1105. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Officially nga naka full attack mode na itong world government at Marines sa Egghead Island since nagcommand na nga ng Buster Call at pinaalis na rin yung mga Marines including itong mga Vice Admirals. At since alam nga ni Saturn na kakayanin nila ni Kizaru kung anuman ang ataking gagawin sa Egghead Island nagpaiwan nga sila para masigurado na hindi makakatakas itong sila Vegapunk at ang Straw Hat Pirate sa isla na to. So dito nga natin makokonekta itong paparating sa Egghead Island na ipinakitang umatake sa Marines sa huling panel ng chapter na to. Dahil nga sa nasa pangpang na lang itong mga Vice Admirals kung sino nga itong paparating sa Egghead Island sila nga ang lalaban sa mga Vice Admirals na to. At gaya nga ng sinabi ko sa spoilers mag-i-stick pa nga rin ako na ang hula ko kung sino itong paparating yung Straw Hat Grand Fleet. Yung rason ko nga dito balikan nyo na lang sa spoiler video natin. Sa part naman ng pinoint out ni Nami na hindi na nila magagawa pa yung plano nila na pagtakas since nasira na nga daw itong Vega Force 1 dito nga natin may isip na papasok na sa eksena itong ancient robot. Siya kaya ang sagot sa plano na to nila Nami? Siya kaya ang mag-aalis sa kanila sa Egghead Island? At speaking of ancient robot isa nga siya sa candidate ngayon na magliligtas kila Bonnie mula sa pag-atake ng mga pasifistas. Syempre bukod kay Sanji. Dahil nga sa in-emphasize sa huling panel ng chapter na to yung lokasyon ni Luffy na still nagpapahinga pa rin siya sila Sanji at yung ancient robot na nga lang ang pwede nating maisip na magliligtas kila Bonnie ngayon. Sa part naman ni Admiral Kizaru nakita nga natin yung naging reaksyon niya nung nagmamakaawa sa kanya si Vegapunk. Kitang-kita nga sa expression niya yung parang awa o hiya sa ginagawa niya. Hindi nga niya magawang tignan ng harapan itong si Vegapunk mata sa mata. Kaya naman may part pa nga rin na pwede pa rin bumaliktad itong si Kizaru. At mas malaya nga niya itong magagawa kung sakali. Since ngayon nga currently wala nang ibang Marines pa sa Egghead Island. At kung sakali man at kalabanin niya itong si Saturn wala nang makakaalam pa ng gagawin niya. Diba? Anyway, ayan na nga yung chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1105. Yung mga hindi ko nga natalakay sa chapter na to as usual. Gagawa na lang natin yan ng separate video. Kaya stay tuned lang sa channel natin para sa mas maraming One Piece updates. At sa mga hindi pa nga nakakapag-subscribe mag-subscribe na nga kayo. Pindutin nyo na nga yung subscribe button since malapit na nga nating maabot yung 1 million subscribers. At sana makuha natin yan ngayong 2024. So yun lang. Peace!